Thunder nag-bounce back sa Game 2. Hindi nawala ang tiwala ng OKC kay Chet Holmgren. Kevin Durant, gustong Spurs ang patutunguhan sa susunod na season. At panahon na ba ni Armstrong sa Warriors? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Si Shai Gilgeous-Alexander ang nanguna sa Oklahoma City Thunder sa isang dominanteng panalo laban sa Indiana Pacers ngayong araw sa Game 2, kung saan nagtala siya ng 34 na puntos, 8 assists at 5 rebounds. Dahil dito, naitay nila ang serye bago ang Game 3 sa Indianapolis. Maagang kinuha ng Thunder ang kontrol sa laro laban sa Pacers sa pamamagitan ng malaking run sa ikalawang quarter at hindi na nila ito binitawan. Mas mahusay silang nakapagsamantala sa turnovers, kumita ng 14 na puntos mula sa 15 errors ng Indiana. Nanguna si SGA habang nag-ambag din sina Caruso, Wiggins, Williams at Holmgren. Si Haliburton ang nanguna para sa Pacers na may 17 puntos, karamihan sa huli na ng laro. Nanatiling walang sunod na talo ang Thunder sa playoffs, habang ito ang unang Game 2 loss ng Pacers sa postseason. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, mukhang bilang na ang mga araw ni Kevin Durant sa Phoenix at umiinit na ang mga usap-usapan. May lumilitaw na nakakagulat na nangunguna sa career para sa kanya, ang San Antonio Spurs. Ayon sa Suns insider na si John Gambadoro, isang taong malapit kay Durant ang kamakailan lang ay nakausap siya at binanggit ang Spurs bilang isang seryosong destinasyon. Bagamat hindi ibinunyag ang pagkakakilanlan ng source, binigyang diin ni Gambadoro na ito ay isang taong pinagkakatiwalaan ni Durant. Isang detalye na lalo pang nagpaliyab ng espekulasyon na tinitingnan ng 36 na taon na superstar ang San Antonio bilang susunod niyang destinasyon sa NBA. May kilala akong taong kamakailan lang ay kasama ni Kevin Durant. Nag-usap sila ni Kevin tungkol sa Spurs. Kaya ko rin nabanggit ang Spurs, ani ni Gambadoro. Ayokong sabihin kung sino, pero muli, ito ay isang taong kilala at pinagkakatiwalaan ni KD. Nabanggit niya sa pag-uusap nila ang Spurs. Hindi lang ito chismis. Ang Spurs, kahit na nagtapos na naman ng isang season sa lottery, ay tahimik na bumubuo ng roster na may pangpanalo na potensyal. Sa pamumuno ni Victor Wembanyama na napatunayang isa ng cornerstone ng franchise bago siya pansamantalang nawala dahil sa shoulder injury at sa pagdating ni De'Aaron Fox mula sa Kings na nagbigay ng elite playmaking, isang piraso na lang ang kulang ng San Antonio, isang veteranong scorer na may championship experience. Tugma si Durant sa lahat ng yan. May mga bulong sa liga na handa ng buuin ng Spurs ang isang bagong Big 3, nina Fox, Wembanyama at Durant, isang halo ng kabataan, atletisismo at championship pedigree. Nag-average si Durant ng 26.6 points, 6.0 rebounds and 4.2 assists this season while shooting an elite 52.7% from the field and 43.0% from beyond the arc. Kahit pa bumagsak ang Suns sa ika-11 pwesto sa Western Conference, nanatili si Durant bilang isa sa pinaka-epektibong scorer sa liga. Samantala, tila handa na ang Phoenix na magsimula muli. Matapos isakripisyo ang kanilang future para makuha sina Durant, Bradley Beal at bumuo ng super team kasama si Devin Booker, nabigo ang Suns na makapasok sa playoffs at naging pinakamahal na roster sa kasaysayan ng NBA. Dahil halos hindi na kayang i-trade ang kontrata ni Beal, si Durant na lang ang natitirang option para sa flexibility ng front office. Ayon sa mga ulat, tahimik nang bumaba ang asking price ng Suns para kay Durant, kaya mas madali para sa mga team tulad ng San Antonio na makipagnegosasyon. Umiikot ang balita na ang offer ng San Antonio ay kinabibilangan ng number 14 pick sa darating na draft at dalawang mahahalagang role players na sina Devin Vassell at Harrison Barnes, kasama ang karagdagang draft picks at posibleng isama si Jeremy Sochan. Ang package na ito ay magbibigay sa Suns ng depth, kabataan at cap flexibility, lalo na't expiring na ang kontrata ni Barnes. Habang interesado rin daw ang Atlanta Hawks, kulang sila sa trade assets kumpara sa Spurs. Ang Spurs naman ay may lahat ng kailangang piraso ng isang team na nagre-rebuild gaya ng Phoenix, mataas na draft picks, batang talento at kontratang madaling i-manage. Para kay Durant, ang San Antonio ay isang bagong simula kasama ang isang franchise na kilala sa pag-maximize ng talento at katatagan. Ang pagsama sa isang generational big man gaya ni Wembanyama ay maaaring magpalawig sa kanyang championship window at magbawas sa bigat na pasang dala niya sa Phoenix.
Kapag natuloy ang trade na ito, agad na magiging contender ang Spurs sa Western Conference. At higit pa rito, ipinapakita ng trade na ito ang pagbabagong anyo ng NBA kung saan ang mga young team gaya ng Spurs ay hindi na kontento sa puro pag-develop lang. Gusto na rin nilang manalo at si Kevin Durant ang posibleng huling piraso para magawa nila iyon. Sa huling balita, pagdating sa listahan ng off-season priorities ng Golden State Warriors, malamang na hindi nangunguna sa isipan ang desisyon tungkol sa kinabukasan ng young guard na si Taran Armstrong. Gayunpaman, kahit nakamakailan lamang sumali si Armstrong sa Warriors noong huling bahagi ng Pebrero at hindi man lang nakapaglaro ng kahit isang minuto sa NBA bago matapos ang regular season, isa siyang player na dapat pagtuunan ng pansin ng Warriors ngayong summer at sa hinaharap. Matapos pumirma ng two-way contract sa Golden State, nagpakitang gilas si Armstrong sa 11 laro para sa Santa Cruz Warriors upang tapusin ang G League season. Ang 6'5" point guard ay nagtala ng averages na 11.5 points, 5.8 rebounds, and 7.9 assists per game, having shot an efficient 51% from the floor and 36.4% from 3-3-point range. Ipinamalas ni Armstrong ang kanyang reputasyon bilang isang mahusay na ball handler at playmaker. Nagtapos siya na may mataas na assist to turnover ratio, isang matibay na pamantayan sa kahit anong antas ng basketball. Bukod pa rito, nakapagtala rin siya ng 1.4 steals per game at 8-3 ang naging record ng Santa Cruz sa mga larong nilahukan niya. Kaunting NBA fans lang ang nakarinig na kay Armstrong na naglaro ng 2 taon sa Cairns Taipans ng NBL matapos ang 2 taon sa kolehiyo kasama ang California Baptist Lancers. Ngunit posibleng maging isang hidden gem siya para sa Golden State dahil sa kanyang kakayahan at pisikal na katangian na siyang nagdala sa kanya sa isang 28 puntos na triple-double performance sa kanyang ikalawang huling laro sa NBL noong Pebrero. Bukod sa kanyang sariling talento, may iba pang dahilan kung bakit siya ay isang magandang kandidato para panatilihin ng Warriors. Una, wala talagang pangunahing point guard na kasalukuyang dinidevelop ang Warriors sa kanilang roster. Maliban na lang kung isasama si Brandon Podziemski na sa ngayon ay mas maituturing na secondary ball handler at playmaker o si Pat Spencer na 28 taon na. Hindi ito problema habang nariyan pa si Stephen Curry, pero dapat na ring isipin ng Golden State ang buhay pagkatapos ng kanilang 2-time MVP. Kung pag-uusapan si Spencer, realistic bang ibalik siya ng Warriors bilang 29 na taong two-way player matapos tapusin ang season sa isang standard contract? Ibabalik ba nila si Jackson Rowe na galing sa Santa Cruz at inangat noong Enero? Ang two-way contracts ay mas dapat ilaan sa mga batang prospects tulad ni Armstrong na 23 taon kaysa sa mga player na halos 5 taon na ang tanda. Si Braxton Key, isa pang two-way player ng Warriors ngayong season, ay hindi na rin kwalipikado para sa two-way contract matapos niyang matapos ang kanyang ika-4 na taon sa liga. Si Armstrong ay hindi lang may potensyal, kundi naglalaro rin sa posisyon na kailangang palakasin ng Warriors. Siya ay isang sugal na mas kapaki-pakinabang kaysa sa iba pang kamakailang two-way teammates. Malamang ay susubok pa rin ng Warriors ng ilang undrafted players sa mga susunod na buwan, pero dapat isama si Armstrong sa 3 two-way contract slots ng team para sa susunod na season.